Nagsimula ang kwento kay Akane, isang 20 taong gulang na estudyante sa kolehiyo, na nagising ng hilo at nagtataka kung kaninong boses ang naririnig niya kinaumagahan. Pagbangon niya, nakita niya ang isang estranghero sa kanyang silid at nagtaka sa nangyayari. Nang lumapit ang binata, unti-unting naalala ni Akane na noong nakaraang araw ay marami siyang ininom na juice sa isang restaurant kung saan nakaupo ang binata sa harap niya. Naalala rin niya na ang pangalan ng binata ay Yamada, isang mag-aaral sa 3 taon ng high school. Nag-aalala siya na baka may nangyari sa kanila, kaya nagulantang siya. Bumalik tayo 1 linggo bago nito, sa isang kaaya-ayang kafe na may nakaka-relax na tugtog, habang nagkakape si Akane kasama ang kanyang kasintahan na si Takuma. Ngunit ang kaligayahang ito ay agad natapos nang umamin si Takuma na may gusto siyang iba at nais niyang tapusin ang kanilang relasyon. Lumipat ang tagpo sa kanilang bahay, kung saan nalulumbay siyang nakaupo nang malaman niya na ang dalagang gusto ni Takuma ay isang online friend na nakilala niya sa isang video game at nakakatawa dahil hindi pa niya ito nakikita. Nang marinig ito ni Momo, hindi niya maiwasang matawa, ngunit sinabi niya kay Akane na tingnan ang positibong bahagi ng paghihiwalay na ito, at least umamin si Takuma sa nararamdaman niya at hindi nagtago sa likod niya. Pagkaalis ni Momo para sa kanyang part-time job, sinabi niya kay Akane na huwag manatiling nalulumbay. Binuksan ni Akane ang kanyang telepono at laptop, at nag-login sa larong tinatawag na Forest of Savior. Naalala niya na kahit hindi siya interesado sa video games, nilalaro niya ito para lang makasama pa ng kaunti si Takuma. Sinuri niya ang kanyang friends list at napansin niyang in-unfriend na siya ni Takuma. Nagalit si Akane. Ibinuhos niya ang galit niya sa mahihinang halimaw, gamit ang iba't ibang special attacks. Ngunit napansin niya ang isang mage na nakatayo sa tabi niya. Sinuri niya ang profile nito at napagtanto niyang miyembro ito ng kanyang guild na nagngangalang Yamada. Sinimulan niya ang pag-uusap sa pagtatanong kung kamusta ito. Ngunit, inabot ng 2 minuto bago sumagot si Yamada ng, "Hi." Tinanong ni Akane kung naroon ito para manghuli, ngunit muling inabot ng 2 minuto si Yamada bago sumagot ng, "Oo." Napag-isipan ni Akane na sadyang hindi ito palakibo. Tinanong ni Yamada kung naghahanap si Akane ng isang bihirang item sa hunting ground na iyon. Ngunit tumanggi si Akane at sinabing hindi siya interesado sa pangangaso. Tinanong ni Yamada kung bakit niya ibinubuntan ang kanyang pagkadismaya sa mga halimaw dahil sa paghihiwalay nila. Ngunit, muli, inabot ng 2 minuto si Yamada bago sumagot ng, "Oh, ganoon ba?" Tinanong niya kung maaari ba niyang makuha ang hunting ground na iyon kung hindi naman naghahanap si Akane ng bihirang item. Nagalit na talaga si Akane. Dahil walang interes si Yamada na kausapin siya, sinabi niya rito na pumunta na lang sa ibang hunting ground dahil nauna siya roon. Umaasa si Akane na magre-react si Yamada, ngunit lalo lang siyang nagalit. Napagtanto niya na ito ang dahilan kung bakit ayaw niya sa mga gamer. Pagkatapos niyang kumalma, nakatanggap siya ng notification tungkol sa isang 1-year anniversary event na gaganapin 2 araw pagkaraan. Sinabi niya kay Momo ang plano niyang magpakaganda para pagsisihan ni Takuma ang beauty na sinayang niya. Pagkatapos bumili ng bagong damit, magpagupit at magpamasahe, nagpakaganda siya at dumating sa event. Medyo nagulat siya na maraming tao para sa isang taong laro. Agad pagkatapos, nakita niya si Takuma kasama ang bago nitong kasintahan. Sinubukan niyang tawagin si Takuma, ngunit nadulas siya at nahulog. Nalungkot si Akane sa kung gaano siya katuwa tingnan. Gusto niya na lang maglaho. Nang biglang lumapit ang isang binata at ibinalik ang kanyang sapatos. Nagulat si Akane sa sobrang gwapo nito. Nagsorry siya sa pagkadulas at ipinaliwanag kung paano siya iniwan at kung gaano kasama ang kanyang buhay. Ngunit sumagot ang binata, "Oh, ganoon ba?" Muli siyang humingi ng paumanhin sa pagsasabi ng hindi kinakailangan. Ngunit nang sumagot lang ang binata ng, "Okay," pakiramdam ni Akane ay nakikipag-usap siya kay Yamada. Nang paalis na ito, tinawag niya ang pangalan nito. At nang lumingon ito, napagtanto niya na ito nga si Yamada. Sakto naman at napansin sila ni Takuma. Hindi makapaniwala si Takuma at nagtanong kung paano ito posible. Akala ni Akane na siya ang tinutukoy, kaya ipinagmalaki niya ang kanyang kagandahan. Ngunit sa totoo, malaking fan si Takuma ni Yamada. Dahil si Yamada ay isang sikat na profesional na FPS gamer. Nang malaman ni Akane na sikat si Yamada, may naisip siyang ideya. Sinabi niya kay Takuma na huwag masyadong formal.
Sinabi niya na kasama niya ang kanyang bagong kasintahan, ngunit tumanggi si Yamada na hindi siya. Ngunit pagkatapos ay nagmakaawa si Akane na magpanggap na lang ngayong araw. Sinuhulan pa niya ito ng code para sa isang super rare power-up. Tinanggap ni Yamada ang alok at nagsimulang magpanggap. Hindi alam ni Takuma na nagde-date sila, at labis siyang nadismaya. Hindi dahil nag-asawa na si Akane, kundi dahil nakalapit na si Akane kay Yamada bago siya. Ngunit hindi ito alam ni Akane, at sa pagkakita lang kay Takuma na nakaluhod ay pakiramdam niya nanalo siya. Gayunpaman, sa paraan ng pagkukomfort ng kasintahan ni Takuma sa kanya, napagtanto niya na kahit nanalo siya sa laban, natalo siya sa gyera. Sa restaurant, habang nalulumbay siyang nakaupo, tinanong ni Yamada kung maaari na siyang umalis. Ngunit ayaw ni Akane na umalis ito. Tinanong niya kung bakit hindi ito makapagbigay ng kaunting ginhawa sa isang malungkot na dalaga sa kolehiyo. Nais niyang ipagmalaki ang kanyang kagandahan ngayon, ngunit sa pagkakita kung gaano kaganda ang dalaga at kung gaano sila kasaya magkasama, gusto na lang umiyak ni Akane ng husto. Kumalma siya ng kaunti at tinanong si Yamada kung ano ang ibig sabihin ni Takuma nang tawagin niya itong pro gamer. Sinabi ni Yamada na ibig sabihin, kumikita siya sa paglalaro. Mayroon siyang koponan na sumasali sa competitive FPS games. Gayunpaman, hindi alam ni Akane kung ano ang FPS. At hindi man lang nag-abalang magpaliwanag si Yamada. Tinanong niya kung anong taon na ito sa pag-aaral. Sa pagkaalam na isa itong mag-aaral sa 3 taon ng high school, pinayuhan niya itong huwag maging ganito kay confident sa murang edad, kung hindi ay hindi ito mananatiling popular sa mga dalaga. Sinabi ni Yamada na hindi siya popular, at wala rin siyang kasintahan. Kaya nagtataka siya kung bakit kung ang isang napakagwapong binata ay walang kasintahan, sino pa kaya ang magkakaroon. Sinabi ni Yamada na hindi siya interesado sa romansa, o sinabi niyang hindi niya naiintindihan ang mga dalaga. Nagpunta siya sa palikuran at napansin na marumi na ang kanyang bagong damit at sugatan pa ang kanyang binti. Pagbalik niya, napansin niyang wala na si Yamada. Hindi niya ito masisisi sa pag-alis dahil pinipilit niya itong manatili. Higit sa lahat, kailangan na niyang masanay na mag-isa. Ngunit pagkatapos, dumating si Yamada at nakita siyang umiiyak. Sinabi niya rito na umupo at nilabas ang binili niyang band-aid. Pagkatapos nitong ilagay, tinanong ni Akane kung bakit pa ito nag-abala. Sinabi ni Yamada na nag-alala lang siya sa sugat nito, wala nang iba. Naging emosyonal si Akane at sinabi rito na kumain na lang ng kahit ano, siya ang magbabayad ngayon. Ngunit labis siyang nakainom kaya kinabukasan, nagising siya sa bahay ni Yamada. Nagulantang si Akane at nagtanong kung may nangyari sa kanila. Paliwanag niya, pagkatapos niyang mawala ng malay, dalawa ang pagpipilian niya, iwanan siya sa kalye o dalhin siya sa kanyang bahay. Malinaw na hindi niya pipiliin ang una, kaya pinili niya ang huli at binuhat siya pauwi. Sinabi rin ito na labis siyang nalungkot sa paghihiwalay nila kaya niyakap niya ito ng mahigpit at nagsimulang umiyak, at kalaunan, nasukahan pa niya ang kanyang damit. Nahihiya si Akane sa sarili. Sinabi ni Yamada na umalis na lang siya, sapat na iyon. Ngunit bago siya umalis, sinabi niya rito na kunin ang nilabang damit sa banyo. Pagkatapos magbihis, muling humingi ng paumanhin si Akane at umalis. Pakiramdam niya ay napakapangit at kaawa-awa niya kaya gusto na lang niyang maglaho. Nakarating siya sa kanyang bahay, kung saan niya napagtanto na nawawala ang kanyang kwintas. Nagulantang siya at hinanap sa buong bahay ngunit hindi niya mahanap. Ang kwintas ang unang regalo niya mula kay Takuma. Ayaw niyang mawala rin iyon. Nagsimula siyang mag-isip kung nasaan iyon. Nag-login siya sa laro para tanungin ito, ngunit offline ito. Sinalubong si Akane ni Ruri, ang guild master. Ngunit dahil nakatayo lang si Akane at hindi sumasagot, tinanong ni Ruri kung maayos ang lahat. Itinuring ni Akane si Ruri na napakabuting kaibigan. Ikinwento niya ang lahat ng nangyari mula nang maghiwalay sila. Kalmadong nakinig at inaliw siya ni Ruri. Di nagtagal, nag-online si Yamada. Sinubukan ni Akane na kausapin ito. Ngunit dahil abala ito sa pakikipag-chat kay Ruri, hindi nito napapansin ang kanyang mensahe. Ngunit sa kabutihang palad, napansin din niya agad at sumagot na hindi niya alam ang tungkol sa kwintas ni Akane. Nalungkot na si Akane at nagtataka kung nasaan iyon. Hindi niya iniisip na nasa restaurant dahil naalala niyang suot niya ito pagkatapos niyang magmula sa palikuran.
Sa kabilang banda, tinanong ni Yamada si Ruri kung bakit punong-puno ng walang kwentang gamit ang imbakan ng kanilang guild. Palagi niya itong nililinas, ngunit mayroon lang patuloy na naglalagay ng mga low-level na item. Sasabihin na sana ni Akane na siya iyon, ngunit pagkatapos ay tinanong ni Yamada kung sino sa tamang pag-iisip ang maglalagay ng mga ganoong basura na armas na hindi man lang gagamitin ng mga baguhan pagkatapos ng ilang oras ng laro. Sinabi ni Ruri kay Yamada na huwag maging ganito kalupit. Paano kung mabasa ng player na naglagay nito ang kanilang pag-uusap? Lumapit si Akane at umamin na siya iyon. Sinubukan ni Ruri na aliwin siya at sinabing hindi naman. Pagkatapos mag-log out, natapakan ni Yamada ang isang bagay at napagtanto niyang kwintas ito ni Akane. Sa kabilang banda, galit si Akane kay Yamada. Kinabukasan sa cafeteria ng kolehiyo, ibinahagi ni Akane ang lahat kay Momo tungkol sa nangyari. Natuwa si Momo nang malaman na nakatulog si Akane sa bahay ng isang gwapong gamer. Mausisa niyang tinanong kung may nangyari sa kanila. Ngunit nang malaman niyang walang nangyari, medyo nadismaya siya. Hanggang ngayon, nagtataka pa rin si Akane kung ano ang gagawin niya sa kwintas na bigay ni Takuma. Tinanong ni Momo kung bakit hindi pa siya nakaka-move on. Sinaway niya ito sa palaging pagpaplano ng mga bagay na nakasentro kay Takuma. Sinabi ni Momo kay Akane na kalimutan na niya si Takuma, o magagalit talaga siya rito. Pauwi, nagtaka si Akane kung ano ang gagawin niya pagdating sa bahay. Dati, naglalaro siya kasama si Takuma ngunit ngayon ay nakakainip na maglaro mag-isa. At nariyan din si Yamada kung kaya't ayaw niyang mag-login. Nang biglang nakita niya ang dalawang high school girls na nagtatapat ng pag-ibig sa isang binata. Naalala ni Akane ang kanyang panahon sa high school nang umamin din siya sa kanyang senior. Labis niyang namimiss ang mga panahong iyon, ngunit habang paalis na siya, napansin niyang si Yamada ang binata. Sinabi ni Yamada sa mga dalaga na matagal na rin simula nang huli nilang makita si Takuma. Habang paalis na siya, nilapitan siya ni Akane at tinanong kung paano siya magiging bastos sa mga dalaga. Sinabi niya rito na dapat ay nakinig man lang siya sa kanila hanggang sa huli. Ngunit kakatwa, napagtanto ngayon ni Yamada na ang mga dalaga ay nagtatapat nga ng kanilang pag-ibig. Nagulat si Akane nang makita kung gaano siya kawalang kamalayan sa damdamin ng mga tao. Di nagtagal, naalala ni Yamada ang tungkol sa kwintas at humingi ng paumanhin para rito. Nagpaalam siya rito, ngunit pinigilan siya ni Yamada at ibinigay ang kanyang payong. Bago umalis, sinabi niya kay Akane na hindi na niya kailangan ibalik ito. Lumipat ang tagpo sa gabi, nakahiga si Akane sa kanyang kama, nagluluksa pa rin sa kanyang breakup. Nang biglang may nagring sa doorbell. Binuksan niya ito at nakatanggap ng sulat. Dahil ginagawang training room ng kanyang ina ang kwarto ni Akane, ipinapadala niya pabalik ang lahat ng gamit nito. Nagulantang si Akane at tinawagan si Momo para humingi ng tulong. Ngunit galit na sinabi ni Momo rito na itapon ang lahat ng iyon, lalo na si Momo at ang malaking teddy bear. Masyadong malapit si Akane sa mga bagay at nahihirapan siyang iwanan ang mga ito. Para sa huling item, tinanong ni Momo kung ano ang gusto niyang panatilihin, ang payong o ang kanyang sirang kwintas. Naalala ni Akane ang mga salita ni Yamada, kung paano nito sinabi sa kanya na maging mas mapili sa kung ano ang pananatilihin. Nagpasya si Akane na itapon ang dalawa at piniling panatilihin ang teddy bear na bigay ng kanyang yumaong lola. Bandang 10:30 p.m., sa bahay ni Yamada, mahimbing siyang natutulog nang may patuloy na nagriring sa kanyang doorbell. Lumabas siya para tingnan at nakita niya si Akane at Momo na lubos na lasing. Ibinalik ni Akane ang payong. Sa pagtingin sa mukha nito, tinanong niya kung bakit tila iritado ito. Humingi ng paumanhin si Momo para kay Akane at tinanong si Yamada kung pakakasalan ba niya ito. Naiirita si Yamada at sinabihan silang umalis o tatawag siya ng pulis. Sinabi ni Akane na gusto niya itong pasalamatan. Sa pagkakataong ito, nagpaalam na siya sa huling pagkakataon, dahil malamang ay hindi na sila magkikita muli. Ngunit bago siya umalis, sinabi ni Yamada kay Akane na nag-aalala si Ruri sa kanya at kung mayroon siyang bakanteng oras ay gusto niya itong maglaro. Kinabukasan, sa restaurant, si Akane ay nasa isang group date pagkatapos itong ayusin ni Momo para sa kanya. May isang binata na nanliligaw sa kanya, ngunit hindi siya interesado at gusto na lang niyang umuwi. Pagkatapos tiisin ang date, pauwi, galit si Momo kay Akane dahil hindi nito sineseryoso ang mga date.
Binalaan niya ito na kung hindi nito kakalimutan si Takuma, mananatili siyang mag-isa habang buhay. Sa bahay, pagkatapos maligo, kumuha si Akane ng juice, isang pakete ng chips, at nag-login sa laro. Tumingin siya sa paligid at nakita si Yamada at Ruri na magkasama. Ngunit habang magsulat na sana siya, nabasa niya ang kanilang mga chat. Naalala ni Ruri ang mga araw na silang dalawa lang ni Yamada ang nasa guild na ito. Mas marami ng miyembro ngayon at gusto niya iyon, ngunit nami-miss din niya ang mga araw na silang dalawa lang. Napansin ni Ruri si Akane at pinayagan siyang sumali para mag-chat. Ngunit tapos na si Yamada sa paggawa ng item at bago umalis, sinabi kay Ruri na tatawagan niya ito mamaya. Napagtanto ni Akane na hindi pa niya nakitang ganito kadalas kausapin ni Yamada ang ibang miyembro ng guild tulad ng pag-uusap niya kay Ruri. Gayunpaman, kahit kinabukasan sa kolehiyo, iniisip pa rin niya ang mga ito. Mausisa siya at gustong tingnan ang social media page ni Yamada, ngunit pinigilan niya ang sarili dahil tila stalker na siya. Pauwi, sinalubong si Akane ng binata mula sa group date kahapon. Hindi maalala ni Akane ang pangalan nito, ngunit pagkatapos ng kanyang mga pakiusap, lumakad siya patungo sa istasyon kasama ito. Kahit sa daan, nagtataka siya kung ano ang mga kakaibang damdamin na nabuo niya. Ngunit biglang napansin niya ang isang dalaga kasama si Yamada. Nang makita ito, agad na pumasok sa isip ni Akane kung nagsinungaling ba si Yamada tungkol sa hindi pagkakaroon ng kasintahan. Ngunit pagkatapos ay muli niyang tinanong ang sarili kung bakit siya nag-aalala dito sa unang lugar. Sa kanyang bahay, nakatanggap si Akane ng mensahe mula kay Ruri na nag-iimbita sa kanya na mag-meet up sa iba pang miyembro ng guild. May hinala si Akane na ang dalagang nakita niya ngayon ay si Ruri mismo. Ayaw niyang pumunta ngunit matapos patuloy na magpumilit si Ruri, pumayag siya. Sa wakas, linggo, nagising si Akane. Naghanda siya, kumain ng almusal, nagbihis, at lumabas. Sinubukan niyang gumamit ng Google Maps para hanapin ang lokasyon ngunit sa kabila nito, nahirapan siyang hanapin ang kafe. Biglang may nakabangga sa kanya at nahulog ang kanyang telepono. Pinulot ng binata ang telepono at pagtingin dito, ngumiti siya at tinanong si Akane kung maaari niya itong gabayan sa kafe. Sa daan, ikinwento ng binata kung paano niya sinimulan ang paglalaro ng Forest of Savior kasama ang kanyang kaibigan at nagtayo pa ng guild. Sinabi niya kung gaano ito kahusay. Ang larong ito ay kahit mababa ang graphics. Dahil sa labis na pagkasabik nito sa pag-uusap tungkol sa laro, nagtaka si Akane kung bakit niya kinukwento ang lahat ng ito. Tinanong niya ang opinyon nito sa laro at ibinahagi ni Akane na bago pa lang siya sa larong ito. Biglang kumaway sa kanila ang parehong dalaga mula kahapon. Kinumpirma ni Akane na si Ruri ito. Tumingin siya sa paligid at napansin din si Yamada doon. Pupunta na sana siya para batiin ito ngunit nagselos si Ruri. Humingi ng paumanhin si Akane sa kanya at napagtanto niyang tila medyo iba ito sa laro. Habang nakaupo silang lahat sa kafe, nagtataka si Akane kung sino ang dalawang ito. Sinubukan niyang tanungin si Ruri tungkol dito ngunit sinabi nitong hindi siya si Ruri, kundi si Runa. Nalito si Akane. Nagtaka siya kung sino si Ruri. Tinanong ni Runa si Akane kung bakit siya nakaupo sa meetup ng kanilang guild. Sinabihan niya itong umalis. Nagiging uncomfortable si Akane kaya sinabi ni Yamada kay Ehida na magpakilala ng kaunti. Humingi ng paumanhin si Ehida sa hindi paggawa nito ng mas maaga at ipinakilala ang sarili bilang ang player na gumaganap bilang Ruri. Nadismaya si Akane. Nagtaka siya kung paano ito legal. Galit siya at tinanong si Ehida kung paano niya ito nagawa, nang ibinahagi pa niya ang lahat ng kanyang personal na bagay dito dahil lang sa akala niya ay dalaga si Ruri. Sa pagtatanggol, sinabi ni Ehida na lahat ng ibinahagi niya ay kay Ruri, hindi sa kanya. Labis na nabigla si Akane para sabihin pa ang iba. Sumunod na nagpakilala si Kamuta at pagkatapos, si Runa. Nalaman natin na siya ang nakababatang kapatid ni Ehida at ang karakter na Ruri ay ginawa batay sa kanya. Sa buong oras, sinubukan ni Akane na iwasan ang eye contact kay Runa dahil patuloy itong nakatitig sa kanya. Ngunit isang bagay na maganda ang nangyari sa meetup na ito ay noong una niyang nakita si Yamada kasama si Ruri, isang binata pala ito at hindi dalaga. Akala niya nagsinungaling ito tungkol sa hindi pagkakaroon ng kasintahan ngunit ngayon ay natutuwa siya na hindi pala. Ngunit pagkatapos, tinanong ni Runa si Akane kung ano ang ibig niyang sabihin sa pagkasabing natutuwa siyang malaman iyon.
Tinakpan ni Ehida ang bibig ni Runa at humingi ng paumanhin para sa kanya. Ngunit tinanong din ni Akane ang sarili kung bakit siya labis na gumaan ang loob nang malaman iyon sa unang lugar. Ano ang kakaibang pakiramdam na ito na nararamdaman niya tuwing nakikita niya si Yamada? Labis siyang nawala sa kanyang mga iniisip kaya hindi niya sinasadyang nahulog ang kanyang baso. Akmang pupulutin na sana niya ito, ngunit pinigilan siya ni Yamada at sinabihan siyang hayaan na lang ang staff na pulutin iyon dahil baka masaktan siya. Kailangan ni Yamada gumamit ng palikuran kaya nagpaalam siya. Di nagtagal, umalis din si Ehida. Pagkaalis nilang dalawa, nakatitig pa rin si Runa kay Akane na nagpaparamdam sa kanya ng pagkailang. Tinanong ni Ehida si Yamada kung bakit ito nagsinungaling tungkol sa paggamit ng palikuran. Sinabi ni Yamada na nagbibigay si Akane ng vibe na tila sinasabihan siya nitong lumayo sa paningin niya. Ngunit sinabi ni Ehida sa kanya, pakiramdam niya ay nahihiya ito. Ngunit sinabi ni Ehida na ito ay isang bagay na kailangan niyang alamin. Ngayon ay nagsisimula na siyang mag-alala tungkol dito. Sinabi niya kay Yamada, ang kanyang kawalang interes sa mga dalaga ay hindi normal. Nang marinig ito, binalikan ni Yamada ang insidente na siyang pangunahing dahilan ng kanyang saloobin sa mga kababaihan. Nang sumapit ang gabi, natapos ang pagtitipon at naghiwa-hiwalay na sila. Hanggang ngayon, masama pa rin ang tingin ni Runa kay Akane. Ayaw niya ang pagiging malapit nito sa mga kaibigan niya, kaya gumawa siya ng plano para paalisan si Akane sa laro. Sa tren, dahil iisa lang ang kanilang estasyon nina Akane at Yamada, magkasama silang umuwi ngunit may namagitang katahimikan. Matapos ang biglaang paggalaw ng tren, nagpalit ng upuan si Yamada kay Akane upang mailagay siya sa mas ligtas na posisyon. Maya-maya, napansin ni Akane na nakatingin sa kanya ang ibang dalaga. Agad niyang napagtanto na si Yamada ang dahilan. Inamin niyang gwapo nga si Yamada, kahit noong una silang nagkita, nabighani na siya sa itsura nito. Dahil dito, akala niya ay paghanga lang ang nararamdaman niya, hindi pag-ibig. Tinanong niya si Yamada kung ano ang kakainin niya sa hapunan, at nang sabihin nitong puding, natawa si Akane. Gayunpaman, binili nga ito ni Yamada. Hindi nagluluto si Yamada at sa convenience store lang kumakain. Ayaw manghimasok ni Akane sa buhay ng iba, hindi niya nagustuhan ang hindi malusog na dieta nito. Sinabi niya kay Yamada na maghintay ng 10 minuto habang pupunta siya sa apartment niya para kumuha ng masustansyang hapunan. Dumating siya sa oras at binigyan si Yamada ng curry, frozen rice, at salad. Sinabi niya kay Yamada na kainin lang ang puding pagkatapos nito. Biglang nakatanggap ng tawag si Akane mula sa hindi kilalang numero. Nagpakumbaba si Runa sa nangyari sa araw na iyon. Sinabi niyang gusto niyang lumabas sila para linawin ang hindi pagkakaunawaan. Masaya naman si Akane nang marinig ito. Sinabi ni Runa ang lugar at sinabing magkikita sila sa Sabado. Sa sobrang tuwa, sinabi ni Akane ito kay Yamada. Masaya siya na magkakaroon siya ng pagkakataong makalapit kay Runa. Pagdating ni Yamada sa bahay, tiningnan niya ang kanyang schedule at nakita niyang kailangan niyang turuan si Runa sa Sabado. Kaya nagtaka siya kung mali ang narinig niya. Lumipat ang eksena sa Sabado. Nakatanggap ng tawag si Yamada mula kay Ehita, tinatanong kung pupunta siya sa kanilang bahay para sa pagtuturo ayon sa schedule. Sinabi ni Yamada na pupunta siya. Sa kabilang banda, nakarating na si Akane sa lugar na sinabi ni Runa. Gayunpaman, may ibang tao na nakaupo sa harap niya. Tinawagan din siya ni Runa, ngunit sa pamamagitan ng gaming account ni Ehita. Ibig sabihin, nandito siya para makipagkita kay Ruri at naniniwala siyang si Akane ang gumaganap sa karakter. Bagamat sinabi na ni Akane sa kanya na umuwi, ayaw pa rin nito. Sinabi na ni Runa sa kanya ng maraming beses na hindi siya ang akala niya. Biglang nakatanggap ng mensahe si Akane mula kay Runa na nagsasabing hindi siya makakasama sa araw na iyon kaya ipinadala niya ang isa sa kanyang mga online na kaibigan. Nagpapanik si Akane. Agad siyang pumunta sa palikuran at sinubukang tawagan si Runa. Sa kabilang banda, nakarating na si Yamada sa bahay ni Ehita. Binati siya ng kanilang ina at dinala sa bahay ni Runa. Bago simula ng sesyon, tinanong niya si Runa kung hindi ba siya may nakakalimutan. Sinabi ni Runa na wala naman. Naniwala si Yamada na tiyak na nagkamali siya sa narinig kay Akane tungkol sa araw na plano nitong makipagkita kay Runa. Nang sisimulan na niya ang sesyon, biglang nakatanggap ng tawag si Runa mula kay Akane.
Sa wakas, nagsimulang maghinala si Yamada na may kakaiba. Sa kabilang banda, nakaupo si Akane at nag-iisip kung ano ang gagawin niya sa estranghero. Pero biglang kumatok ang binata sa pinto. Natarante si Akane nang makitang walang pag-aalinlangan itong pumasok sa palikuran ng dalaga. Sinabi niya na sumasakit ang tiyan niya. Ngunit hindi ito nakinig at nagsimulang pilitin ang sarili na pumasok. Balik sa bahay ni Runa, inamin niya ang ginawa niya kay Akane. Ngunit tiniyak niya kay Yamada na hindi ito kailangang mag-alala dahil nagpadala siya ng isang kaibigang gamer kapalit niya. Tinanong ni Yamada kung sino ito, at hindi niya alam na ito ang nasa loob ng silid. Si Yamada ay isang adik na tagahanga ng karakter ni Ehita. Nagsimula siyang magkaroon ng masamang pakiramdam tungkol dito. Nagpasya siyang pumunta sa lokasyon ni Akane, ngunit ayaw ni Runa na umalis siya. Biglang dumating si Ehita at sinabihan tungkol sa sitwasyon. Tiningnan niya ang kanyang computer at nakita niyang ginamit ni Runa ang kanyang account para magpadala ng mensahe sa binata. Habang inaalam niya ang lokasyon, tinitingnan ni Runa ang kanyang mga larawan kasama ang lahat at nagtaka kung bakit hindi manatili ang mga bagay kung paano sila. Biglang dumating si Kamota. Nagpapanik siya at nagtanong, kung totoo bang dinukot si Akane ng isang kakaibang tao. Napagtanto ni Ehita na medyo nag-over-exaggerate siya. Agad silang sumakay sa kotse at pumunta sa lokasyon. Sa loob ng kotse, galit na galit si Ehita at sinabihan si Runa na humingi ng tawad kay Akane pagdating nila. Ngunit tumanggi si Runa. Sinabi ni Ehita sa kanya na dahil sa pagiging mapagmataas nito, wala siyang kaibigan sa kanyang paaralan. Gusto lang ni Akane na maging kaibigan niya ngunit ginawa niya ito sa kanya. Pagdating sa lokasyon, agad nila siyang nakita. Napansin ni Yamada kung gaano kalungkot ang itsura ni Akane. Tumakbo si Kamota sa kanya at sinabing siya na ang bahala. Binalaan niya ang binata tungkol sa pagpapadala sa kanya sa bilangguan dahil sa pagdukot. Napansin ni Yamada na masakit ang kanyang binti at tinanong kung ano ang nangyari. Sumagot ang binata na siya ang responsable dito nang pumasok siya sa palikuran ng dalaga. Nagalit si Ehita at tinanong siya para sa karagdagang detalye. Ipinaliwanag ng binata na pagkatapos ng 5 araw, matapos malaman na sumasakit ang tiyan ni Akane, bumili siya ng gamot. Ngunit nang bigla niyang ibigay ito sa kanya, natarante siya at nasaktan ang kanyang binti. Galit pa rin si Ehita at tinanong kung bakit sa unang pagkakataon ay pumasok siya sa palikuran ng dalaga. Habang iniimbestiga niya ito, tinanong ni Akane si Yamada kung paano nila nalaman na nandito siya. Sinabi niya na sa araw na iyon ay kailangan niyang turuan si Runa. Doon niya nalaman kung anong kalokohan ang ginawa nito sa kanya. Nang marinig ito ni Akane, tiningnan niya si Runa, nagsimula siyang tumakbo palayo. Sinubukan ni Akane na pigilan siya, ngunit nauwi sa pagkakasakit sa parehong lugar kanina. Nang makita kung gaano kasakit si Akane, bumalik si Runa at nagsimulang mag-alala tungkol sa kanyang pinsala. Ngayon naligtas si Akane, sinabi ni Ehita kay Runa na oras na para bigyan siya ng lektura. Tinanong ni Runa si Yamada na tulungan siya, ngunit sinabi niya na ang ginawa nito ay isang mapanganib na biro. Habang kinukuha ni Ehita si Runa, pinigilan sila ni Akane at sinabing sumasakit ang kanyang tiyan. Sinabi ng binata na nanalo na siya, ngunit sinabihan siya ni Akane na tumahimik at sinabing gusto niya ng iba. Pinapante niya silang lahat para kumuha nito, at hayaan si Runa na manatili para samahan siya. Tinanong ni Akane kung anong level siya sa laro. Sinabi ni Runa na mayroon siyang 2 max out na karakter. Medyo malungkot si Akane nang marinig ito, dahil hindi sila makakapag-hunting ng magkasama. Kanina nang hiningi niya si Yamada na samahan siya, sinabi nito sa kanya na nag-aalala siya sa kanya. Dahil sa sobrang laki ng kanilang pagkakaiba sa level, makakatanggap siya ng XP penalty. Sinabi ni Runa na wala siyang pakialam. Ngunit nagtataka pa rin siya kung bakit hindi galit si Akane sa kanya matapos ang ginawa niya. Sabi ni Akane, ayos lang sa kanya. Ang mahalaga sa kanya ay makita kung gaano nag-alala si Runa nang makita siyang nasasaktan. Sinabi ni Akane kay Runa na gusto niyang magkasundo sila. Nakikita niya kung gaano nito pinahahalagahan ang mga nasa paligid niya. Naging emosyonal si Runa at humingi ng paumanhin sa kanyang pagiging hindi maganda ang ugali. Kaya, nangako siya na mula ngayon ay magiging mabait na siya. Nang bumalik ang iba na may dalang gamot, natuwa sila nang makita na nagkabati na silang dalawa. May kakaibang naramdaman si Yamada.
Ngayong nagkakasundo na sina Runa at Akane, nagsimula na silang maglaan ng maraming oras na magkasama. Nasiyahan si Runa sa oras niya kay Akane at itinuring niya itong nakatatandang kapatid. Ngunit dahil sa kanyang pagiging mapagmataas, kinamuhian niya ngayon si Momo at ayaw niyang gumugol ito ng oras sa bahay ni Akane. Gayunpaman, ngayong araw ay nalulungkot si Momo dahil kahit maraming beses na siyang nakipag-group date, hindi pa rin niya nahahanap ang kanyang pag-ibig. Ayon sa kanyang kalkulasyon, plano niyang magpakasal pagkatapos ng kanyang kolehiyo. Ngunit, bukod sa kasintahan, wala pa nga siyang mahal na kahit sino. At nang makita si Akane na abalang naglalaro sa halip na pakinggan ang kanyang malungkot na kwento ng buhay, tinanong niya si Akane kung may nangyari ba sa pagitan nila ni Yamada. Sabi ni Akane, wala namang ganoon sa kanila. Ngunit ang isang bagay ay mas naging malapit na sila kaysa dati. Biglang nag-online si Yamada. Tuwang-tuwa si Akane na ipinagmalaki ang kanyang bagong bota na mayroong intelligence attributes tulad ng kay Yamada. Gayunpaman, sinabi ni Yamada na may pagkadismaya na isa siyang mage kaya kailangan niya iyon. Para sa isang paladin, kailangan niya ng vitality. Nang makita si Akane na nalulungkot, tinanong niya kung gusto niyang ibigay sa kanya ang bota na natanggap niya bilang gantimpala. Ngunit tumanggi si Akane, sinabing maghahunting siya at kukuha ng bago para sa sarili. Nang marinig ito, binati siya ni Yamada ng swerte. Nagulat si Akane nang makita sa unang pagkakataon na nagpadala ito ng smiley emoji. Nang makita siyang masaya at nag-e-enjoy sa laro, sinabihan ni Momo si Akane na lumabas kasama siya sa isang group date at tulungan siya sa paghahanap ng asawa. Sumang-ayon si Akane ngunit nang mag-log out na siya, nasira ang kanyang laptop. Makalipas ang isang oras, sinabihan si Ehito tungkol sa sitwasyon. Naiintindihan niya dahil masyadong mabigat ang bagong update para sa maliliit na computer. Ipinahayag ni Runa kung gaano kalungkot si Akane. Dahil para makapaglaro muli, kailangan niyang mag-ipon ng sapat na pera para sa bago. Nang marinig ito, nakaisip si Ehita ng solusyon. Kinabukasan sa bahay ni Akane, may nag-doorbell. Pumunta siya para tingnan at nang makita si Yamada, nagulat siya. Kahapon, matapos sabihan si Ehito tungkol sa sitwasyon, tinawagan niya si Yamada at hiniling na ayusin ang laptop ni Akane. Sa una, ayaw ni Yamada at sinabi sa kanyang umalis. Sinabi niya kay Ehito na umalis dahil mas mahusay siya sa mga ganitong bagay. Ngunit nang sabihan siya ni Ehito kung gaano kalungkot si Akane, nagsimulang isipin ni Yamada ang malungkot nitong mukha at naaalala kung gaano ito kasabik na maghunting muli. Kaya sa huli, sumang-ayon siya. Bago simulan ang pag-aayos, sinabi ni Yamada kay Akane na babaan ang kanyang inaasahan. Habang nagtatrabaho siya, tinanong ni Runa si Akane kung ligtas na hayaang nakabukas ang kanyang mga damit na panloob. Pagkatapos magdala ng juice, may naalala si Yamada at sinabi kay Akane na masarap ang curry na ibinigay nito sa kanya. Masaya si Akane na marinig ito. Nang makita silang magkasama, gusto ni Runa na makita silang magkapares. Kumuha siya ng litrato at ipinadala kay Ehita, sinasabing ang cute nilang tingnan na magkasama. Nagustuhan ito ni Ehita at inutusan si Runa na siguraduhin na mas maging malapit pa sila. Ginamit ni Runa ang kanyang utak at sinubukang makaisip ng mga ideya. Habang naghahanda si Akane ng tanghalian, tinanong siya ni Runa kung gusto niyang maligo. Ngunit nang tumanggi siya, nalungkot si Runa. Humingi siya ng isang piraso ng tinapay at pagkatapos ay isinubo ito sa kanyang bibig. Ngunit nang kainin ito ni Akane, sinabi ni Runa na hindi niya dapat kainin ito. Kinukuha lang niya si Akane at itinapon kay Yamada. Medyo nagalit si Akane, ngunit nang tumayo siya, natama ng kanyang buhok ang mata ni Yamada. Nag-aalala siya at sinubukang tingnan ito. Ngunit nang makita siyang napakalapit, sinabi niya ang isang kakaibang bagay at sinabing ayos lang siya. Tumayo siya at kinuha ang mga kagamitan na kailangan niya para sa pag-aayos. Sa labas, malakas ang tibok ng puso ni Yamada. Bumalik tayo sa kanyang nakaraan, nang may isang dalaga sa kanyang klase na labis na binubuli ng iba dahil sa pagiging hindi maganda. Ngunit nakayanan niya ang pagpuna na ito dahil kasama niya si Yamada. Gayunpaman, isang araw nang tanungin niya kung mananatili ba siya habang buhay sa kanyang tabi, prangkahan niyang sinabi na hindi. Bumili si Yamada ng mga bagay mula sa convenience store at paalis na sana, nang tanungin siya ng cashier kung gusto niyang magkwentuhan ng kaunti. Ngunit tumanggi si Yamada na nagsabing medyo abala siya.
Tinanong niya ang sarili kung bakit malungkot ang itsura niya, ano ang maaari niyang pag-usapan sa isang dalagang nagtatrabaho sa convenience store. Ang emosyon ng mga kababaihan na ito ay hindi niya maintindihan at sa tingin niya ay mas mabuting lumayo sa kanila. Pagbalik, nakita niya na niluto ni Akane ang tanghalian para sa kanya at nagpapahinga kasama si Runa. Nang hindi gumagawa ng ingay, pumunta siya sa convenience store. Ngunit pagkatapos ay tiningnan niya si Akane, natutulog na nakatali ang buhok. Lumapit siya rito at inalis ang clip. Habang tinitingnan siya, sinusubukan niyang unawain kung ano ang mga emosyong nararamdaman niya kamakailan. Biglang may nag-doorbell. Pumunta siya para tingnan at napagtanto na ito ang parehong tao mula sa event. Nagtarante si Takuma at tinanong kung anong ginagawa niya rito. Tinanong niya si Yamada kung totoo bang dine date niya si Akane. Sa pagtatapos ng event, nakita niyang sinusubukan siyang balikan ni Akane, kaya akala niya ay nagsisinungaling lang ito, ngunit ito ay isang sorpresa. Kung bakit siya dumating ngayon, ibinalik niya ang mga lunchbox na ginawa ni Akane para sa kanya. Alam niyang malamang ay ayaw ni Akane na makita ang kanyang mukha kaya hiniling niya kay Yamada na ibigay ito sa kanya, nang hindi sinasabi na pumunta siya rito. Habang umaalis siya, sinabi niya kay Yamada na sisiga siya para sa kanyang koponan sa darating na tournament. Pagkaalis ni Takuma, dumating si Akane. Ibinigay ni Yamada ang mga lunchbox at sinabing, obviously, the moment Akane sees them she realizes what happened, but starts laughing and tells Yamada to next time make a better lie. Pagkapasok nila sa bahay, ibinalik niya ang kanyang clip. Humingi ng paumanhin si Akane dahil malamang nahulog ito habang natutulog siya, ngunit sinabi ni Yamada na siya ang nagtanggal nito. Naguguluhan si Akane. Tinanong niya kung bakit, at sumagot si Yamada, for some reason, he felt like doing it. Nakatanggap ng tawag si Yamada mula kay Akane. Tinanong ni Yamada kung bakit, at sinabi ni Yamada na siya ang nagtanggal nito. Makalipas ang isang oras, naayos na ni Yamada ang kanyang laptop. Nagdagdag siya ng external GPU, dinobol ang kanyang RAM, at pinalitan din ang kanyang hard drive ng SSD. Nang gabing iyon, nag-part-time interview siya at natanggap sa convenience store. Ibinahagi niya ito kay Momo, at nang tanungin kung bakit siya nagpasya magtrabaho, sinabi ni Akane na dahil mahal ang mga pyesa na ginamit sa kanyang laptop. Kahit sinabihan na siya ni Naehita at Yamada na huwag magbayad, gusto niyang kahit kalahati man lang ng gastos ay mabayaran niya. Pag-uwi niya, nag-log-in siya sa laro at nakipagkita kay Ruri. Ngayon na alam ni Akane na si Ehita ang karakter, medyo gamulo ang kanyang imahinasyon. Maya-maya, sa unang pagkakataon, nakilala niya ang karakter ni Kamota. Napakaliit nito kaya nahihirapan si Akane na makita siya. Biglang may naalala si Akane at tinanong si Ehita, ang kabuuang gastos sa pag-aayos. Ngunit hindi ito sinabi ni Ehita at sinabing sekreto. Nagpumilit si Akane na bayaran kahit kalahati ng gastos, kaya sa halip, nakaisip si Ehita ng iba't ibang paraan para makabayad siya. Lumipat ang eksena sa paaralan ni Yamada. Tulad ng dati, hindi maalis ng mga dalaga ang kanilang tingin sa kanya, lalo na ang mga nasa unang taon. Pagkatapos magtapon ng basura, sinabihan siya ng isa sa mga dalaga sa kanyang klase tungkol sa kanyang telepono na nagri-ring. Pumunta siya doon at napansin na may tuwalya sa ilalim ng kanyang telepono. Sinabi ng class president, si Tsubaki, na nagba-vibrate ito at nagdudulot ng malaking ingay, kaya niya ito inilagay. Humingi ng paumanhin si Yamada sa kanya at ibinalik ang tuwalya. Sinabi nito kay Yamada na pinanood niya ang kanyang livestream kahapon at napansin na lumala ang kanyang aim. Tinanong niya kung dahil ba ito sa sobrang paglalaro niya ng fantasy games. Humingi ng paumanhin si Yamada at nangako na gagawin niya ang kanyang makakaya sa susunod na laro. Tiningnan niya ang kanyang telepono kung saan ipinaalam sa kanya ni Ehita ang lahat ng mula sa guild na darating sa kanilang cultural festival. Kinabukasan, nakipagkita si Akane kina Runa at Kamota sa paaralan ni Yamada. Maya-maya, dumating din si Ehita, na sobrang excited dahil sa kanyang pagkahumaling sa mga cultural festival. Ang sponsor ngayong araw ay si Akane na magbabayad ng lahat ng kakainin at bibilhin ng sinuman dito. Hinikayat niya si Runa na kumain ng kahit anong gusto niya, ngunit kinakabahan ito. Ito ay dahil sa susunod na taon ay mag-aaral si Runa sa high school na ito. Inalo ni Akane si Runa at sinabing magiging maayos ang lahat.
Habang abala sina Kamota at Ehita sa isang haunted house, parehong pumunta sina Akane at Runa para mag-enjoy ng iba. Gayunpaman, nagsimulang sumakit ang tiyan ni Runa dahil kinakabahan siya. Kaya habang pumunta siya sa palikuran, naghihintay si Akane sa labas. Nagtaka siya kung makakahanap ba ng oras si Yamada para makasama sila. Sinubukan niyang tanungin siya, ngunit huminto pagkatapos dahil parang interesado siyang makita ito. Ngunit maya-maya, napansin niya na nasa klase ito sa harap niya. Sinubukan niya itong tawagan, ngunit nakita niyang abala ito at nagpa siya na huwag na itong abalahin. Nagsimulang magtaka si Akane kung dapat ba siyang pumasok. Ngunit biglang dumating si Yamada. Nagulat si Akane nang makita siya. Tinanong niya kung nakita siya nito kanina. Sinabi ni Yamada na oo, ngunit tinanong kung bakit siya mag-isa. Habang ipinapaliwanag ni Akane ang nangyari, tinitingnan niya sila. Lumipat ang eksena sa nurse's office, kung saan nagpa-check up si Runa at sinigurado na walang malubha. Kailangan lang daw niya ng pahinga. Ipapaalam na sana ni Yamada kay Ehita ang tungkol dito, ngunit hiniling ni Runa na huwag gawin ito, o ipapauwi siya. Ipinahayag niya na wala siyang kinain mula umaga dahil gusto niyang kumain ng maraming bagay dito. Iminungkahi ni Akane kay Runa na magpahinga na lang dito, habang siya ay lalabas para dalhin ang anumang gusto niya. Sumang-ayon si Runa at inilista ang lahat ng gusto niyang subukan. Dahil hindi pamilyar si Akane sa paaralan, nagboluntaryo si Yamada na maging gabay niya. Gayunpaman, habang nagsimula silang maglakad ng magkasama, nagsimulang magbulungan ang bawat dalaga at nagtaka kung sino ang dalaga sa tabi niya. Kinabahan si Akane para sa kanyang buhay, at nagsimulang maglakad sa harap baka sakaling saksakin siya mula sa likod. Biglang aksidenteng nabangga ni Yamada ang kanyang sports teacher. Agad siyang humingi ng paumanhin, ngunit ipinahayag ng guro kung gaano siya natutuwa na malaman na sa wakas ay kakatawanin na ni Yamada ang kanilang paaralan sa beauty pageant. At nang makita siya kasama ang isang dalaga, ipinagmamalaki niya na sa wakas ay nagkaroon na siya ng kasintahan. Tinanong ng guro si Akane kung anong paaralan siya. Ngunit nang sabihin ni Akane na isa siyang third-year university student, nagsimulang magtaranta ang bawat dalaga. Ipinagmamalaki ng guro si Yamada, gayunpaman, ang mga dalaga ay hindi. Naglakas loob silang tanungin kung bakit niya deny-date ang isang dalagang kolehiyala. Ilang minuto ang lumipas, at sa wakas ay malaya na sina Yamada at Akane. Maya-maya, sumama sina Ehita at Kamota. Ibinahagi ni Akane kay Ehita ang nangyari. Naiintindihan ito ni Ehita dahil noong nakaraang taon ay may katulad na nangyari kay Runa. Ngunit tinanong niya si Akane, kung sobrang nag-aalala siya tungkol dito, bakit hindi na lang niya i-date si Yamada. Nagsimulang mamula si Akane. Nang tanungin si Yamada, sinabi niyang ayos lang sa kanya. Ngunit nang makita si Akane na sobrang nagtataranta, sinabi ni Ehita na biro lang iyon. Nang makita ni Akane ang blankong mukha ni Yamada, napagtanto niyang kasama rin ito sa biro. Napahiya siya at sinabihan ang dalawa na kinamumuhian niya sila. Nalungkot si Ehita. Habang susundan na sana niya si Akane para humingi ng paumanhin, walang sinayang na oras at umalis si Yamada. Sa daan, pinagsasabihan ni Akane ang sarili dahil hindi niya nahawakan ang sitwasyon ng mas mahinahon. Dahil naliligaw siya sa kanyang mga iniisip, nabangga niya si Tsubaki. Sinabihan siya ni Tsubaki na huwag tumakbo sa pasilyo. Nakita ni Ehita si Yamada, tumakbo ulit si Akane. Tinanong ni Tsubaki si Yamada kung kasama niya ito, ngunit hindi siya pinansin nito at sinundan si Akane. Nagulat si Akane dahil sa unang pagkakataon ay tinawag niya ang kanyang pangalan. Tumanggi si Yamada na hindi ito posible. Ngunit sabi ni Akane, posible. Kumbinsido siyang hindi man lang alam ni Yamada ang kanyang pangalan. Maya-maya ay napalibutan sila ng mga dalaga, kaya dinala ni Akane si Yamada sa isang liblib na lugar. Humingi ng paumanhin si Yamada. Wala siyang balak na tuksuhin siya, at nakikisama lang siya sa biro ni Ehita. Sabi ni Akane, ayos lang, hindi siya galit. Naguguluhan si Yamada, dahil ilang minuto lang ang nakalipas ay galit siya. Nagtaka siya kung nagkamali siya tungkol dito. Sabi ni Akane, hindi siya galit, napahiya lang siya. Hindi alam ni Yamada kung anong bahagi ang nagpahiya sa kanya, ngunit masaya siya na hindi ito galit. Habang paalis na siya, tinanong siya ni Akane, paano kung tinawag niya ang kanyang pangalan? Sabi ni Ehita, hindi. Kung gayon, papayag ba siyang ligawan siya?
Naglaan ng oras si Yamada para sumagot. Pero bago pa siya makapagsalita, pinigilan siya ni Akane at sinabing nagbibiro lang siya. Lumakad siya palayo, nagtatanong sa sarili kung anong nangyayari sa kanya. Gayunpaman, sumagot pa rin si Yamada. Sabi niya, isang karangalan para sa isang tulad niya ang makipag-date sa isang napakagandang dalaga tulad niya. Walang imek si Akane dahil hindi niya ito inaasahan. Pagkatapos, tulad ng ipinangako, dinala ni Akane ang lahat ng gusto ni Runa. At doon nagtapos ang cultural festival. Lumipas ang isang linggo. Nagtatrabaho si Akane sa convenience store at ang customer ay si Yamada. Hindi siya kusang pumunta, sa pilitan ito. Sinabi niya kay Yamada na maghintay sa labas habang tinatapos niya ang kanyang shift. Nakita ng katrabaho ni Akane ang gwapong binata at nagtanong kung mag-on sila. Itinanggi ito ni Akane at sinabi niyang hirap si Yamada umintindi ng damdamin ng dalaga. Medyo nalungkot ang katrabaho, pero nakita kung gaano kagusto ni Akane si Yamada. Ayaw niyang paalisin ito. Tinanggihan ni Akane na hindi ganoon, mas nagkalapit lang sila at mas naging bukas sa isa't isa. Matapos ang shift, nakipagkita siya kay Yamada at binigyan siya ng hapunan bilang pasasalamat sa pag-aayos ng laptop niya. Bigla siyang bumahin at sinubukang kunin ang mask niya. Pero nang magdidikit na ang bisikleta, ligtas siyang hinayla ni Yamada papalapit sa kanya. Sinabi niya sa kanya na alagaan ang sipon niya para hindi lumala. Labis na namula si Akane. Sa bahay, sinabi niya kay Momo na kung gwapo ang isang binata at mabait pa, nakakatakot ang sitwasyon. Kapag nagpapababa ng depensa, parang may gusto sila sa iyo. Pero sa totoo, ilusyon lang ito at hindi iyon ang intensyon ng binata. Kahit sinabi ni Yamada na sa tingin niya ay hindi siya ka-level, hindi niya nakikita si Akane sa isang relasyon. Medyo nadismaya si Momo. Sabi niya kung may binatang nagsabi sa kanya niyan, hindi niya sasayangin ang pagkakataong yayain siyang mag-date, anuman ang tingin nito sa kanya. Bigla namang nakatanggap ng tawag si Akane mula kay Runa na gustong makipagkita agad. Pagdating sa parke, taranta si Runa dahil may bagong miyembro ng guild na darating, at dalaga ito. Ayaw niyang makitungo sa mga dalaga dahil palagi nilang kinukuha ang kanya. Pinakalma siya ni Akane at sinabing huwag maging ganoon kagalit. Sabi ni Runa, iyon din ang sinabi ng kuya niya. At kaibigan din pala ng Yamada ang bagong miyembro na naglalaro ng FPS games. Sinubukan niyang tanungin si Yamada tungkol dito, pero ayaw niyang sabihin. Medyo nakapagtataka kay Akane na si Yamada pa ang nag-imbita ng dalaga. Ibinigay ni Runa ang numero ni Yamada kay Akane at pinilit siyang tawagan ito para alamin ang tungkol sa dalaga. Nagbago ang eksena sa siksik ang eskwelahan, kung saan kasama ni Tsubaki sina Yamada at Okamoto. Nalaman naming siya ang bagong miyembro ng guild. Ayaw ni Tsubaki makipag-hangout sa mga dalaga dahil pag-ibig lang ang pinag-uusapan nila. Para sa kanya, mas mabuting mag-immerse sa paglalaro. Bigla namang nakatanggap ng tawag si Yamada mula sa hindi kilalang numero. Hindi niya ito sinagot, pero sabi ni Okamoto, galing iyon sa isang dalaga na gustong manligaw sa kanya. Pagkatapos ng klase, habang papauwi, nakatanggap ulit siya ng tawag at sinagot niya ito. Nagulat siya at tinanong kung paano niya nakuha ang numero. Ipinaliwanag ni Akane na si Runa ang nagbigay sa kanya matapos siyang matakot sa bagong miyembro ng guild. Sinabi niyang gusto lang niyang sabihin kay Yamada na iyon ang numero niya, iyon lang. Tinanong ni Yamada kung maayos na ang sipon niya. Sabi ni Akane na mayroon pa rin siya, pero sa ngayon, kailangan niyang bumalik sa convenience store para palitan ang shift ng katrabaho niya. Pagkatapos ng pag-uusap, tinanong ni Tsubaki kung iyon ang dalaga sa cultural festival. Sinabi ni Yamada na siya nga, at kasama rin nila sa guild. Tinanong ni Tsubaki kung paano siya bilang tao, at ang tanging naiisip ni Yamada ay ang mga nakakatawang mukha ni Akane, pero naalala niya rin ang iba't ibang mukha nito. Sa kabilang banda, dumating si Akane na galit. Humingi ng paumanhin ang may-ari sa biglaang pagtawag sa kanya, pero nangako siyang ililibre siya ng hapunan. Sa locker room niya, tiningnan niya ang telepono niya at medyo masaya nang makita ang pangalan ni Yamada sa contacts niya. Sa gabi, sa bahay ni Runa, nakatanggap si Runa ng tawag mula kay Akane na nagsabing hindi siya makakapaglaro ngayon dahil sa lagnat. Pagkababa ng telepono, sinabi ni Runa kay Yamada kung gaano kaina ang boses ni Akane, na parang nasa bingit ng kamatayan.
Sa bahay ni Akane, nahihirapan siyang tumayo. Sinubukan niyang uminom ng tubig, pero hindi niya magawa dahil masakit ang lalamunan niya. Wala rin siyang nakain. At ang malas niya, hindi sinasagot ni Momo ang telepono niya. Pero kailangan niyang kumilos, at kailangan niyang kumuha ng gamot at pagkain. Kinuha niya ang bisikleta niya, gayunpaman, nahulog siya. Hindi siya makatayo ng maayos dahil sa sobrang lagnat. Sinubukan niyang pulutin ang bisikleta, gayunpaman, wala siyang lakas. Nang malapit na itong mahulog sa kanya, dumating si Yamada para iligtas siya. Si Akane, na nalilito, ay nagtataka kung ang tao sa harap niya ay si Yamada talaga o nananaginip lang siya. Dahil kung ang huli ang totoo, labis siyang nalulungkot sa pagkakaroon ng ganoong panaginip na para sa sarili niya lang. Sa kabilang banda, sinusubukang tawagan ni Tsubaki si Yamada, pero hindi niya ito sinasagot. Tinukso siya ni Okamoto sa pagsasabing malamang kasama ni Yamada ang dalaga kahapon. Pero nang makita niya itong nag-aalala, tinanong niya si Tsubaki kung bakit hindi siya magkusa at umamin sa nararamdaman niya. Alam ni Tsubaki na hindi naiintindihan ni Yamada ang damdamin ng dalaga, at natatakot na baka masaktan siya balang araw. Bumalik tayo sa nakaraan ng si Tsubaki at Yamada ay mga first-year student pa lang. Ang unang pag-uusap nila ay tungkol sa pag-aakusa niya kay Yamada ng panloloko sa isang online FPS game. Naniniwala si Tsubaki na ang player na kalaban niya kahapon ng 10 PM ay si Yamada. At ang accuracy ay masyadong maganda para maging totoo. Malinaw, hindi nanloko si Yamada, pero gusto ni Tsubaki ng patunay, kaya wala siyang ibang choice kundi iuwi siya para ipakita ang kanyang kakayahan. Lubos na namangha si Tsubaki nang masaksihan niya ito. Napakagaling ng aim ni Yamada kaya pinilit niya itong maging propesyonal. Bilang kapalit, ngumiti lang si Yamada. Iyon ang unang araw na nakilala niya ito. Ang unang impresyon ni Tsubaki kay Yamada ay tulad lang ng sinuman sa klase. Para sa isang may ganoong kagandahan, si Yamada ay isang tahimik na tao na mahilig sa pag-iisa. Direkta siyang magsalita pero mabait na tao. Sa ikalawang taon, dahil labis na masaya si Yamada na makasama siya, nakapag-usap siya sa kanya. Labis na masaya si Yamada na makasama siya, at wala pa ring girlfriend. Nagsimulang kumalat ang mga tsismis. Sinabi ni Tsubaki sa kanya kung paano iniisip ng iba na hilig niya ang mga binata. Pero sumagot si Yamada na wala siyang pakialam sa sinasabi ng iba. Tinanong siya ni Akane kung nagkaroon na siya ng first crush, at nagbahagi siya ng isang kwento. Ilang taon na ang nakalipas, may isang dalagang may gusto sa kanya. Binubuli siya ng lahat dahil sa pagiging pangit, at nang tumigil siya sa pagpasok sa eskwela, siya ang naghahatid ng mga notes sa kanya. Kahit nang pumasok na siya sa eskwela, kung wala siya doon, miserable ang pakiramdam niya. Kaya sinubukan niyang manatili sa kanyang tabi hanggat maaari. Gayunpaman, isang araw, umamin siya na gusto niyang lumaki at makasama siya habang buhay. Pero sinabi niya sa kanya, hindi ito posible. Nananatili si Yamada sa kanyang tabi at naghahatid ng mga notes hindi dahil sa gusto niya ito, kundi dahil lang sa sinabi ng guro. At habang nagpapatuloy ang pambubuli, kalaunan ay lumipat siya. Kahit ngayon, minsan ay naalala pa rin niya ito. Dahil sa huling pag-uusap nila ay pinaiyak niya ito, kaya madalas siyang magtaka kung ano sana ang tamang sagot. Ngunit ang totoo, hindi pa niya ito nakikita. At mula noon, hindi na siya naging komportable sa mga dalaga. Bumalik sa kasalukuyan, dumating si Yamada na may dalang gamot at pagkain. Inangat niya ang ulo ni Akane at binigyan siya ng tubig, ngunit nahihirapan siyang uminom. Hindi nagtagal ay napagtanto ni Yamada na malala ang lagnat niya, kaya nagpasya siyang dalhin siya sa ospital. Habang buhat-buhat siya ay sumakay siya sa taxi at dumating sa ospital kung saan nilagyan si Akane ng IV drip. Makalipas ang ilang oras, bumalik ang eksena sa bahay, kung saan nagising si Akane. Naaalala lang niya ang pagkahulog niya at napagtanto niyang hindi niya nadala ang pagkain. Pero nang paalis na siya, napansin niya si Yamada sa tabi niya. Binuksan niya ang bintana para papasukin ang liwanag at napagtanto niyang hindi ito panaginip. Sinabi ni Yamada na bumalik siya sa kama at ipinaliwanag ang lahat sa kanya. Nagpapasalamat si Akane na dumating siya para tulungan siya, kahit pa pwede siyang mahawa ng sipon. Nagtataka siya kung bakit siya napakabait sa isang tulad niya. Pero labis siyang masaya kaya naging emosyonal siya at pinasalamatan siya sa pagliligtas ng kanyang buhay.
Matapos bumuti ang pakiramdam ni Akane, kumain siya ng yogurt. Napagtanto niya na kung ibang binata ang nagligtas sa kanya, tiyak na nagpanik siya. Nagtatanong siya sa sarili kung bakit siya nakakaramdam ng labis na seguridad at kapayapaan sa tabi niya. Pero bigla siyang inatake ng pulikat. Sinabi ni Yamada na i-stretch niya ang kanyang binti, pero nang hindi siya nakinig, umakyat siya sa kama at hinawakan ang kanyang binti. Sobrang sakit at sinisipa siya ni Akane. Habang umiiwas sa kanyang mga sipa, ini-stretch ni Yamada ang kanyang binti at inayos ito. Pagkaraan ng ilang sandali, nang bumuti na ang lagnat ni Akane, nagpa siya si Yamada na umalis. Kaya sa hindi sinasadyang paraan ay hinawakan niya ang jacket nito. Ngunit nagsimula siyang magpanik nang mapagtanto niya ang kanyang ginawa. Labis na nalilito si Yamada. Bago umalis, sinabi niya sa kanya na mag-ingat. Alas 6 ng umaga, dumating si Momo na dala ang lahat ng kailangan para punuin ang refrigerator ni Akane. Humingi siya ng paumanhin sa hindi niya pagiging nasa tabi niya ng lubos siyang kailangan ni Akane. Pero nang malaman niyang dumating si Yamada kagabi, nagpanik siya at tinanong kung mag-on sila. Tumanggi si Akane na hindi sila mag-on, mabait lang daw si Yamada. Habang kinukuha niya ang pera, nagtaka si Momo kung gagawin ba ito ng isang binata para sa isang dalagang hindi niya mahal. Bago umalis, sinabi niya kay Akane na tawagan siya kung may kailangan siya. Para sa almusal, nagluto si Akane ng lugaw at pagkatapos ay gumawa ng ilang college work. Matapos mag-aral, nag-log-in siya sa laro, kung saan nakipagkita siya kina Ehita at Tsubaki. Masiglang binati ni Akane ang dalawa. Dahil nagsisimula pa lang si Tsubaki, dinala sila ni Ehita sa isang maliit na hunting mission. Sinabi niya sa kanila na harapin ang boss habang siya ay nananatili sa likod at inoobserbahan ang kanilang gameplay. Pagkaraan lamang ng isang minuto, nagsimulang mahirapan sina Akane at Tsubaki. Humingi siya ng tulong kay Ehita ngunit tumanggi ito dahil kung gagamitin niya ang kanyang kapangyarihan, mawi one-shot niya ang boss. Kaya sa halip na iyon, ginagamit niya ang kanyang mga kakayahan para pagalingin silang dalawa. Nag-berserk mode sina Akane at Tsubaki. Gayunpaman, dahil mataas ang HP regeneration ng boss, hindi epektibo ang kanilang mga atake. Nagsimula silang maghanap ng mga solusyon para matalo ang boss. Lumipat ang eksena sa gabi. Nakatanggap si Yamada ng tawag mula kay Akane, na nagtatanong kung paano talunin ang boss na nagngangalang Dimtal. Napagtanto ni Yamada na ang tinutukoy niya ay ang mga random spawn ng boss. Humingi ng hint si Akane dahil ayaw siyang sabihan ni Ehita. Iminungkahi ni Yamada na gumamit siya ng status buff laban dito, pati na rin ang mga combos para ma-maximize ang atake. Sinabi niya sa kanya ang iba pang bagay at umalis si Akane. Pagkaraan ng isang oras, nang matapos, tinanong ni Yamada kung iyon lang ang dahilan ng pagtawag niya. Ngunit sinabi ni Akane na gusto rin niyang marinig ang boses niya. Agad siyang nag-hang up, at nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay dahil sa sinabi niya. Tinawagan niya si Momo at sinabing may kailangan siyang ikumpisal. Kinabukasan, nakipagkita siya kay Momo sa isang kafe. Doon tinanong ni Akane kung bakit siya iniwan. Nadismaya si Momo nang marinig ito. Kahapon nang tumawag si Akane, inakala ni Momo na mayroong kawili-wili, pero nang marinig na hindi pa siya nakamove on, ngayon ay pinagsisisihan niyang pumunta rito. Tiniyak ni Akane kay Momo na nakalimutan na niya si Takuma. Kailangan lang niyang maunawaan ang dahilan kung bakit siya iniwan, para maitama niya ang kanyang pagkakamali bago muling umibig. Pagpasok ng dalawang binata sa kafe. Nang makita si Momo, umupo sila sa tabi niya at tinanong siya kung bakit siya biglang umalis sa group date kahapon. Sinabi ni Momo na mayroon siyang ginawa kaya siya umalis. Humingi siya ng paumanhin kay Akane at sinabing aayusin niya ito agad. Sinubukan ng mga binata na lumapit kaya hindi komportable sina Akane at Momo. Pagdating ng waiter, tinanong niya kung may problema. Hindi makapaniwala si Akane na si Ahida iyon. Nang tingnan ang titig ni Akane ay naintindihan niya ang dapat niyang gawin. Sa isang nakakatakot na tingin, sinabi niya sa dalawa na lumipat sa ibang mesa. Wala silang ibang pagpipilian kundi umalis. Humingi siya ng paumanhin sa pagdulot ng gulo, ngunit sinabi ni Ahida na okay lang. Habang papalayo siya, tinanong ni Momo kay Akane kung sino ang gwapong binatang iyon. Sinabi ni Akane na siya ang guild master sa larong nilalaro niya. Sa wakas, napagtanto ni Momo ang kanyang maling ginagawa sa lahat ng oras na ito.
Sa halip na umattend ng group dates, kailangan na siyang magsimulang maglaro ng fantasy games. Matapos ang shift ni Ahida, nilapitan siya ni Akane at sinabing may mahalaga siyang kailangang pag-usapan sa kanya. Pumunta siya sa parke, kung saan nagpasya si Akane na umamin sa kanyang nararamdaman kamakailan. Ngunit kahit matapos ang 10 minuto na walang sinasabi si Akane, sinabi ni Momo kay Ahida na nahulog na ang loob ni Akane kay Yamada. Sa tuwing may problema si Akane, sina Ahida at Momo ang nakikinig at nagpapagaan ng kanyang loob. Kaya naman ngayon, gusto ni Akane na ibahagi ito sa kanilang dalawa. Sinabi ni Ahida na si Yamada ay isang mabuting tao. Karamihan ng mga tao ay pinupuri siya sa kanyang itsura, ngunit higit pa roon, siya ay isang mabait na tao. Pinayuhan ni Ahida si Akane na maging direkta kay Yamada, sa ganoong paraan mas may paparating niya ang kanyang mensahe. At sinabi ni Momo sa kanya, kailangan niyang umamin ngayon mismo. Nagpasya si Akane na gagawin niya. Pagkaalis niya, nag-propose si Momo kay Ahida, tinatanong kung gusto nitong maging asawa niya. Nangako siyang pahahalagahan niya ito. Labis na nabigla si Ahida para makapagsalita. Habang papunta si Akane, hindi niya maiwasang magtaka kung tatanggapin ba siya ni Yamada o hindi. Kinakabahan nga siya ngunit handa siyang tanggapin ang pinakamasama. Nag-doorbell siya, at di nagtagal, lumabas si Yamada. Sa nagulat na tono, tinanong niya kung anong ginagawa niya doon. Ngunit habang magsasalita pa lang si Akane, sa labas ay dalawang matatandang tao ang nag-uusap ng malakas kaya hindi niya masabi. Kailangan nang umalis ni Yamada para sa kanyang eskwela, kaya sinabi niya sa kanya na sabihin na lang kung anong gusto niya habang papunta sila. Humingi ng paumanhin si Akane sa hindi pag-consider sa schedule niya. Sinabi niyang babalik na lang siya mamaya, ngunit isinara ni Yamada ang pinto kasama siya at sinabing maghintay siya habang naghahanda siya. Habang nagpapalit si Yamada, nagsimulang mamula si Akane. Pagkatapos, habang papunta, nagtaka si Akane kung ang pag-amin sa kalsada ang tamang oras para umamin sa isang tao. Nagtaka siya kung dapat ba niyang gawin sa susunod. Lubos siyang nalubog sa kanyang iniisip kaya malapit na siyang masagasaan ng kotse, ngunit iniligtas siya ni Yamada. Habang magsusorry pa lang siya sa kanyang pagiging pabaya, hinawakan ni Yamada ang kanyang kamay at tinawid ang kalsada. Pagdating sa istasyon, sinabi ni Yamada kay Akane na tatawagan niya ito pagkatapos ng klase niya. Kaya kung sa oras na iyon ay maalala niya ang gusto niyang sabihin, makikinig siya sa kanya. Masaya si Akane na marinig iyon at nagpaalam. Nang magsimulang umulan, makalipas ang isang oras ay natapos din ang klase ni Yamada. Karamihan sa mga estudyante ay hindi akalain na uulan, at gaya ng inaasahan, iilan lang ang nagdala ng payong. Sasamahan ni Okamoto si Yamada sa iisang payong. Gayunpaman, nang makita niyang wala ring dalang payong si Tsubaki, nagpasya siyang huwag na lang umalis at sa halip ay pinilit itong magbahagi ng payong. Tumanggi si Tsubaki sa una, ngunit sinabi ni Okamoto sa kanya na ito ay isang magandang pagkakataon para makalapit siya kay Yamada. Sumang-ayon si Tsubaki at naglakad pauwi kasama si Yamada. Sa daan, ibinahagi niya ang kanyang karanasan sa laro at sa mga miyembro ng guild. Gayunpaman, mukhang malalim ang iniisip ni Yamada. Tinanong niya kung mayroon ba siyang pinuproblema, ngunit sinabi ni Yamada na wala. Ibinigay niya ang kanyang payong sa kanya dahil ang istasyon ay pagkatapos lamang ng tulay na ito. Gustong sabihin ni Tsubaki sa kanya ang isang bagay, kaya sinundan niya ito at sinabing maghintay. Gayunpaman, nabangga siya sa isang tao at nawala ang kanyang salamin. Malabo ang kanyang paningin at hindi niya ito makita. Bigla, dumating si Yamada na hawak ang kanyang basag na salamin. Nakakagulat, umamin si Tsubaki ng kanyang pagmamahal. Siya ay emosyonal at humingi ng paumanhin sa paglagay sa kanya sa ganoong sitwasyon. Ngunit kahit ngayong araw lang, gusto niyang isipin lang siya nito. Kahit sa isang araw lang. Sa kabilang banda, nakatanggap si Akane ng mensahe mula kay Yamada na nagsabing hindi siya makakapag-usap ngayon. Kinabukasan sa bahay ni Runa, habang tinuturuan siya ni Yamada, pumasok sa kwarto si Ehita. Tinanong niya si Yamada kung may umamin sa kanya kahapon. Nagulat si Yamada at tinanong kung paano niya nalaman. Hindi makapaniwala si Ehita na umamin talaga si Akane. Tinanong niya si Yamada kung anong ginagawa niya, sinabi ni Yamada na nag-iisip pa rin siya. Iminungkahi ni Ehita na ibigay niya agad ang kanyang sagot o tila nilalaro lang niya ang damdamin nito.
Lumipat ang eksena sa convenience store, kung saan naghihintay sa labas si Yamada. Lumabas si Akane at tinanong kung anong nangyari. Humingi ng paumanhin si Yamada sa hindi niya pagkausap kahapon, ngunit sinabi ni Akane na ayos lang, hindi naman iyon gaanong mahalaga. Ngunit mas mahalaga, tinanong niya kung bakit mukhang malungkot siya. Sinabi ni Yamada na oras lang ang magsasabi. Nagulat si Yamada na nitong nakaraang araw ay napakaraming nangyayari sa buhay niya. Akala ni Akane ay dahil sa exam. Iniba niya ang usapan at pinag-usapan ang bagong espada na nakuha niya. Tinanong ni Yamada kung ano ang rank at uri nito, ngunit hindi alam ni Akane. Kaya hinawakan niya ang kamay nito at iginuhit ito. Sinabi niya kung may pinuproblema siya ay pwede niyang ibahagi sa kanya. Ayaw niyang nakikita siyang malungkot at gusto niyang bumalik siya sa pagiging misteryosong Yamada na dati. Natatakot siyang baka masaktan niya ang iba tulad ng ginawa niya noon. Kadalasan ay hindi niya naiintindihan ang mga biro o ang emosyon na pinagdadaanan ng iba. Sinabi ni Akane na gusto niya ang bahaging ito ng pagkatao niya. Kung paano, sa kabila ng hindi pag-unawa sa damdamin ng iba, sinusubukan niyang maging mabait sa iba. Kaya hindi siya kailangang malungkot tungkol dito at sinabi sa kanya na siya ay isang masayang kasama. Sa gabi, nakatayo si Tsubaki nang mag-isa nang dumating si Yamada para ibigay ang kanyang sagot. Alam niyang ire-reject siya ngunit gusto pa ring umamin sa lahat ng tinago niya sa loob ng mga taon. Tinanong niya kung makikinig ito sa kanyang sasabihin. Sumagot si Yamada na makikinig siya. Sinabi ni Tsubaki na mula pa noong unang taon nila ay gusto na niya ito. Gusto niya ang paraan ng paglalaro nito at ang paraan ng pananatili nitong kalmado kahit sa matitinding sitwasyon. Gusto rin niya ang paraan ng pagtingin nito sa labas ng bintana na nakatulala. Gusto niya rin ang boses nito dahil pinapakalma siya nito. Gusto niya ang paraan ng paglakad nito at ang paraan ng pagsasalita nito. Gusto rin niya kung paano hindi nito ipinagmamalaki ang kanyang kagwapuhan at kung paano siya maging mabait sa lahat. Sa nakaraang 3 taon, sa lahat ng mga dalagang umibig sa kanya, alam niyang siya ang pinakamahal sa kanya. Hindi masyadong makita ni Tsubaki si Yamada. Ngunit marahil dahil dito, naiparating niya ang damdaming tinago niya sa kanyang puso sa lahat ng oras na ito. Ngayon ay wala na siyang pinagsisisihan. Pinasalamatan ni Yamada si Tsubaki sa pagkakagusto sa kanya ngunit humingi siya ng paumanhin dahil hindi niya masusuklian ang damdamin nito. Alam ni Tsubaki yun ngunit masaya pa rin siya na nakinig ito sa kanya hanggang sa huli. Nagpaalam siya, gayunpaman, nabangga siya sa vending machine. Hiningi ni Yamada na ihahatid niya ito sa bahay ngunit sinabi ni Tsubaki na magiging maayos lang siya, sa huli, hindi siya mahina. Kahit sinabi ito ni Tsubaki, ang totoo ay masakit ang pagtanggi. Samantala, matapos maghanda, nakipagkita si Akane sa mga miyembro ng kanyang guild para sa hapunan. Medyo nagulat siya na wala si Yamada, ngunit tiniyak ni Ihita na darating ito mamaya. Ngayon, si Kamuhata ang manliliber sa kanila sa isang bagong bukas na restaurant ng kanyang kaibigan. Lahat ay nasa sabik, lalo na si Runa, dahil napakamahal ng lugar. Habang nakikipagkita si Kamuhata sa kanyang mga kaibigan, tinanong ni Akane si Ihita kung maayos ang pag-aaral ni Yamada, dahil nakita niya itong malungkot noong nakaraang araw. Tiniyak ni Ihita na hindi kasama sa mga alalahanin ni Yamada ang pag-aaral dahil napakahusay nito. Nang marinig ito, nagtaka si Akane kung ano kaya ang dahilan. Maya-maya, nagsimula na ang hapunan, at sa sandaling kinain ni Akane ang karne, napakasarap nito at tila natunaw sa kanyang bibig. Di nagtagal, dumating din ang iba pang pagkain na napakamahal at napakasarap din. Lahat ay masayang nagtatamasa ng kanilang oras. Pagkatapos ng ilang sandali, dumating si Yamada. Pinayuhan ni Runa si Yamada na mag-ingat kay Akane dahil wala ito sa sarili. Hindi maintindihan ni Yamada ang ibig sabihin ni Runa hanggang sa makita niya si Akane na lubhang nahihilo. Dahil napakasarap ng mamahaling inumin, labis itong nainom ni Akane at nagsimulang kumilos ng kakaiba. Sinabi ni Runa kay Yamada na kailangan na niyang alagaan si Akane. Sinabi ni Kamuhata kay Yamada na kumain muna ito, at magbubok na lamang siya ng taxi para kay Akane mamaya. Ngunit sinabi ni Yamada na ayos lang sa kanya na ihatid ito. Kumuha muna siya ng tubig mula sa vending machine para kay Akane. Sa wakas, bumalik sa katinoan si Akane at nagsimulang magtanong kung ano ang ginagawa niya doon.
Ipinaliwanag ni Yamada sa kanya ang nangyari, at humingi ng paumanhin si Akane sa muling pagbibigay ng abala. Sinabi ni Yamada na ayos lang iyon. Ngunit dahil gabi na, ihahatid na niya ito pauwi. Sinabi ni Akane na kaya niyang umuwi mag-isa, ngunit tumanggi si Yamada. Dahil sa dami ng mga lasing, hindi ligtas para sa isang dalaga na mag-isa. Hinawakan niya ang kamay nito at sabay silang lumakad pauwi. Ngunit di nagtagal, sumabit ang takong ni Akane. Sinubukan niya itong hilahin ngunit hindi niya magawa. Kaya tinulungan siya ni Yamada. Tiningnan siya ni Akane at nagtaka kung bakit napakabait nito sa isang tulad niya. Matapos hilahin ang takong, muling hinawakan ni Yamada ang kamay nito at sabay silang lumakad pauwi. Pagdating sa bahay, nagpaalam si Yamada at aalis na sana, nang biglang tanungin siya ni Akane kung gusto siya nito. Nagulat si Akane. Ngunit ang paraan ng pagtrato ni Yamada sa kanya ay dapat na masama. Ang kilos ni Yamada kamakailan ay nagbigay sa kanya ng ganitong pakiramdam. Humingi siya ng paumanhin sa pagtatanong ng isang walang kabuluhang tanong ngunit ngumiti si Yamada at sumagot, ayon, na booking na rin sa wakas. Hindi makapaniwala si Akane. Sinabi niya na marahil ay hindi naiintindihan ni Yamada ang ibig niyang sabihin ngunit ipinagtapat ni Yamada ang pagmamahal niya rito. Sinabi niya na ayos lang kung makalimutan niya kinabukasan dahil muli siyang magtatapat sa kanya hanggang sa maalala niya. Naging emosyonal si Akane. Matapos masaktan at simulang kamuhian ang sarili dahil hindi maintindihan kung ano ang kanyang pagkakamali, tinanong niya kung gusto talaga nitong mahalin ang isang tulad niya. Niyakap siya ng mahigpit ni Yamada at muling nagtapat, mahal kita, Akane. Kung nagustuhan ninyo ang recap, paki-like at mag-subscribe. At mag-comment ng Tik a Bubu. Maraming salamat.